Hello. What's up mga lods? Ngayon, magbabalik ulit tayo. So, natapos tayo doon sa part 14 kung saan ayun yung hinash natin yung or in-encrypt natin yung password para maging safe yung ating password. So, gumamit tayo doon ng password verify para sa login. Yun nga, 60 character yung ating password doon para yun nakasya. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon, ang topic natin ngayon is about pwede tayo mag-upload ng image. Ngayon kasi si user is dito siya magre-register sa labas. So part lang to ng user, bawal mag-register si admin dito. So si admin is dapat mag-register dun sa dashboard lang ng admin. So si admin is pwede siya mag-create ng additional admin. Kunwari nagkasakit siya, pwede niya ipalit yung ginawa niya na admin. So yun, dun lang dapat. So hindi siya pwede dito. So, dahil user lang dito. So, tara, simulan natin. So, dati kasi pala, sorry, may babalikan lang ako na dati kasi pag login ko dito, pag login ko sa kanya is napansin ko na nagre-redirect siya sa dashboard ng user. May mali pala ako dito. So, may binago ako ng konti dito para dumirect na siya sa dashboard ng admin. So, i-upload ko naman to ulit yung folder na to para okay na at makita nyo. So dito, may binaliktad ko lang kasi napunta siya sa yung admin pag nag-login, napupunta siya sa dashboard ng user. So si user pag nag-login, napunta siya sa user lang pala. So si admin pala nakapasok pa siya sa user. So binaliktad ko siya dyan, tapos hindi lang dyan, binaliktad ko rin dito sa login. So dito ko siya pinagpalit ko tong folder ng dashboard admin sa dashboard user. So pinagpalit ko lang sila kasi ito nasa top yung folder na to, tapos itong dashboard admin nasa baba. So ayan, pinalit ko lang. So okay na, nakakapasok na siya sa tamang dashboard. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ito nga, pasok na tayo. So ayan na. So ito yung ating dashboard ng admin. So ito na talaga, literal dito na siya pumasok sa kanyang dashboard. So ngayon, ang gagawin natin nga is si admin gagawa tayo ng account para kay panibagong admin, o i-show natin yung admin dito. Tapos pwede siya mag-create ng additional admin. So yun, gawin natin. So unang-una punta muna tayo dito sa ating punta muna tayo dito sa header underscore sidebar. So pinag-isa ko lang yung header tsaka sidebar. Pwede nyo silang paghiwalayin. So pinag-isa ko muna. Copy ko lang to buong category. Copy ko lang muna siya. Tapos pangalan ko ng admin. Tapos palitan ko lang yung category ng admin. So papalitan ko yung icons niya ng, kasi kapag check natin, pag nirefresh ko kasi, so naka icons ng file. So palitan ko siya ng user. So ayan. So napalitan ko na siya ng user. So bakit ba napapalitan ng user at saka file? So dito lang kayo sa Font Awesome. So dyan lang po yung makikita sa Font Awesome. Sa mga hindi pa po nakakalam o beginner. So dito po, yan yung Font Awesome na yan. So marami po siya dito. So pag inanon nyo lang yung user, mapapansin nyo ayun yung mga, pero siselect nyo din yung mga free. So yung mga pro kasi kapag tinapin nyo o pinaste nyo dito, hindi yan gagana. Kasi yung dapat yung ano nyan, yung Font Awesome nyan dito is naka pro. So ang gagana lang dyan yung mga free lang. So yun lang, tips lang sa mga beginners. So, dito, marami dito. Ano lang, file. Lalabasan naman yung file. So ayan, may mga icons na siya. So yun lang yun, dako na tayo sa ating topic. So ito nga, nag-create na tayo ng admin dito sa panibagong module dyan sa sidebar. So ayan, wala pa tayong ginawang file para kay admin. So copy ko. Punta tayo dito sa folder na to. Dyan tayo gagawa ng file na php ay admin.php. Yan. So ayan na.
gumawa na tayo ng file dito sa loob ng dashboard admin. So, ang pinangalan natin admin.php para kay admin. So, copy ko lang yung buong category. Copy ko lang yun muna para hindi na natin type isa-isa. So, exit ko na yung category. So, pangalanan lang natin ng admin. Pwede mo siyang i-hold yung control, tapos click mo lang yun yan, lahat ng category. Tapos, ano natin na yan, admin, para isang rename na lang. So, punta tayo ng admin. So, mapansin nyo, admin na. So, yun nga, wala pa tayong admin na ginawa. So, ang gawin muna natin siguro, i-get muna natin yung mga admin dito. Palabasin muna natin yung admin kasi mayroon na ditong create na admin sa part na to. So, dito. Or, gusto ko, para safe, gagawa ako ng panibagong table kay admin. So, ihiwalay natin yung table ni user sa kay admin. So, magkakaroon ng panibagong table para kay admin. So, hindi na natin siya ihalo dito sa table user para ito is puro user lang ang andito na part. So, hindi na natin haluan ng admin. So, para na rin sa safe. Yung mahack kasi itong user, hindi madamay kay admin. So, yun lang. So, pwede natin i-copy yung buong table user dito lang. Punta lang tayo dito sa operations. Copy lang natin. Tapos, punta kayo dito. Copy. Yan. Tapos, pwede nyo palitan ng table admin. So, yan. Tapos, click nyo lang itong go. So, check mo natin yan. So, exit natin ulit yung ating database. I-run ulit natin. Check natin kung nakaka-copy niya na. Kapag ganun kasi, hindi mo na agad makikita na nakopy. Tapos exit nyo lang, tapos reopen nyo na lang ulit. Tapos, kung napansin nyo, ayan na, mayroon na tayong table ng admin. So, ngayon, papalitan natin itong user underscore ID ng admin ID. So, ayan. Admin ID. Save lang natin. So, ayan. Meron na tayong, so, deleting ko lang yung ano dito, ititira ko is yung admin lamang. So, yan, admin. Tapos, dito sa user, i-delete ko lang siguro dito yung, so, mamaya na lang siguro, mamaya na lang. Kasi naka-login tayo dyan eh. Naka-connect yung login ni admin doon dito kay user. So, mamaya natin ilipat si admin dito. So, ngayon, ang goal natin is i-get tong laman. Dito, palabasin natin dito sa table na to. Paano natin gawin yon? Punta lang tayo dito sa menu. So, part pa rin to ng admin. So, ayan, table, ito yung folder na to, dashboard admin, punta lang kayo dyan. Tapos, click itong header, underscore sidebar, click itong menu. So, ito na nga, andito na tayo. Kikreate lang ako ng panibagong function para kay admin. So, get, pangalanan ko, itong variable na gawa-gawa lang natin to. Get all admin. So, pwede kayong custom lang yan. Custom lang natin. Get all admin. Ayan. So, itong variable na ginawa natin na to is copy lang natin. So, dito natin siya ipapalit sa for each. So, ginet kasi nito yung category. So, dito sa for each. So, row yun. So, ngayon, ilalagay na natin yung, so, baklasin ko na tong ID. Pagtan ko to na photo. Wala pa kasi pala tayong photo. So, ngayon, mag-a-add ako ng panibagong column dito sa admin. Sa pinakalas na lang, pangalanan ko siya ng photo. Yan. Tapos, gawin ko na siya ng 255. Yan lang. So, yan. Nasa last, may photo na yung table ng admin. So, yan. Call natin yung mga laman ng table. So, photo. So, ano nyo to, kabisaduhin nyo para magamay nyo agad. Full name
admin name na lang para madaling ano na kay admin. Admin name. Tapos admin name address. Lagyan natin yan. Copy muna tayo na madami. Admin name address. This is address. Lagyan natin yung address. Email niya. Next is password. Siguro ilagay na lang natin dito yung rule niya yan. Yan na lang muna yung rule para makita natin. Tapos ano na natin kung ilang piraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 so 1 patay tatlo. Ano mo natin? Ganyan muna, ayusin na natin mamaya. All name, copy natin yan. Paste natin dito. Copy natin yung address. Paste natin dito. Dito. Sa category ba yan? Hindi. Dito pala. All name, address, email. Copy lang muna natin isa-isa. Password and rule. Yan. So yan. So hindi pa to gagana syempre. Copy ko muna yung ID na. ID, copy natin yan. Paste natin dito. Space, copy, tapos paste dito. Syempre hindi pa to gagana. Hindi pa makikita ang mga data kasi ito hindi pa natin ginawa ng function na. So copy ko yan. Copy natin. Punta lang tayo dito sa sample class. So ito yung ating pinaka class. So, gawa na natin yung kay admin. Ano din natin ng admin. Admin or get admin. Get all admin. And get all admin. So dito natin gagawa na tayo ng function, public function. Paste natin yan. So ito yung ginawa natin galing dito sa menu. So yan, bilis natin curly braces. Tapos copy lang tayo dito ng mga executes. Tapos ito copy ko lang. Dahil para din natin sa isa yan. Paste natin dito. Ayusin lang natin. So anong i-get natin o anong tatawagin natin na table? Tatawagin natin yung ito. Pangalan ng table niya. Copy natin yan. Paste natin dito. Tapos copy natin yung ID, yung pinaka primary niya. Paste natin dito. So check na natin kung lalabas na dito or i-refresh natin kung lilitaw na tong mga laman niya. So ito. So isa lang pala yung laman niya. So kung lilitaw na tong isang laman na to dito sa table. Refresh. So ayun, boom, di ba? So ayan na. Lumitaw na yung kanyang data dito. So ang pangit lang button. So pwede natin yang CSS. So try ko muna mag CSS. Div class flex or dflex. Tapos lagyan muna natin yung panapos dito. Tapos div class flex 1 yan. Tapos div class flex 1 yan. Lagyan natin dito. Check natin kung ano result. So ayan, pansin yung nagdikit sila. Hindi na bumaba yung isa. So sa photo wala pa kasi tayo, walang laman. Ngayon para maano natin, lagyan natin ng NBSP. So check natin kung hindi sila dikit na dikit na. So pansin nyo yan, meron na silang puwang. So, okay na yan. Okay na yan, mas maganda tingnan. So
So, ayun. Ang next natin is create na tayo ng admin dito. Yan, create tayo ng admin. So, ilan yung ating 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito lang mo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Create na tayo ng design para sa mga yan. So, syempre, dahil nasa admin tayo, papalitan ko tong add category ng add admin. So, saan may kita yung model niyan? Punta man tayo dito sa ito yung model niya sa baba. Ayan. Palitan natin ng instead na category, palitan natin ng admin. Add admin. So, wala pa tayong ginawa. Copy lang natin ito. Punta lang tayo dun sa folder ng model. So, dito natin ilalagay yung model na yun. O, i-call yung model na yun. Add admin. So, wala pa yan. So, mayroon na akong ginawa dito para hindi ko nilang din ano yun. Add admin. Yung model na to. So, copy ko lang para hindi na tayo tumagal. So, paliwanag ko na lang yan. So, new admins. So, itong add admin, copy ko nga. Itong ID na to is dito mo siya ilalagay. Yan, yan. Sa target. So, tingnan natin, refresh natin. Boom. So, ayan po yung ating nagiging itsura. Yan. Yan. Ayan yung magiging itsura natin. So, pag ina natin yan, mayroon siyang validation. So, isa-isahin natin yan muna, siyempre. So, hindi ko na dinisign isa-isa. So, mayroon naman akong ano, para di na tayo humaba pa ng oras. So, ito lang. Yung row naman, so, hinati ko lang siya sa dalawa. So, itong sa mga hindi kasi nakakalang gumamit ng bootstrap, itong row kasi is ang pinaka-capacity ng column niyan is 12. So, pwede mo siya hatiin. Basta ma-meet mo yung 12 na yan, pwede mo siyang ganyan. Yung 12 na yan is pwede mong ano na yun, 6 na 2. Diba? Pwede na yung 6 na 2. So, check natin dalawang 2. Kung gaano kaliit. Instead na 6 kasi diba 12. So, try natin siya. So, pag pinag-plus mo yung dalawa is 4 lang. So, tingnan natin yung haba niya. So, ganyan lang siya. Yung ano ng 2. Diba? So, napakaliit lang. Yung pinaka-width niya. So, yan. So, ayan. Kaya natin hinati siya sa 12. Ay, sa 6.6 para ma-meet yung 12. So, ganyan yung haba ng 6.6. Ayan. Naka 6.6 yan. Yung column niya. So, itong image natin is kung papansin nyo, pag nagpalit ako dito ng image, so, nag-change siya. Ano code natin dyan para mag-change? O makita nyo yung preview ng image. So, ang code natin yan is ito. So, mayroon siyang change. I-change nyo yung or papalitan nyo yung default doon na image, ipapalit niya is yung in-upload mo na image, yung panibagong in-upload mo na image. Ayan tinatawag na change niya. So, ayan na. So, ito sa baba, yung sa ating change ng image or para makita yung preview na pinalit. So, ayan. Tapos, so, ito yung pinaka-validation natin sa mga di pa nakakaalam. So, ito yung sa mga bigira na nanonood pa. Ito yung validation natin. So, bali ito yon. False pa tong part na to. False pa siya. 4 kasi to. Ay, 5 kasama yung sa image. So, ito yung sa image. So, false pa tong part na to. Ating validation dito. Then, pag once na nag-true na, ipapasok niya dito sa ating Ajax yung kung hindi, it means na ibig sabihin na true, yun yung may ilagyan na ng mga laman. Ayan, kapag inano natin, true na yan. Yun yung point natin. Ibig sabihin, pag chinek niya na yan, or naging green na yung mga field yan, pati itong ating photo. So, considered na is true na yan. So, papasok niya na yan dito sa ating Ajax. No, kaya may dalawa siya. False. So, ayun yung mga required field pa or need mo pang lagyan. So,
Kapag nalagay mo na lahat, true. So, ito part na to is true. So, papasok niya na to. Yung mga nilagay mo na data o ibabato niya na sa Ajax para papasa niya doon sa ating Facebook. So, yun. So, dahil wala pa tayong ginawa, copy lang natin to. Yung admin, copy ko lang. So, punta na tayo sa ating config. Tapos, mag-new tayo ng file. Paste natin yung admin. So, wala pa tayong para sa admin para mapag-create o mapag-upload ng photo. So, may isa pa tayong kailangan gawin. Kasi, yung image na yun is ilalagay natin sa isang folder. So, punta lang tayo sa pinaka-main na folder na to. Yung sample management na yan. So, right-click ko lang. New folder. So, papangalanan ko ng uploads. So, naka-caps lock. Palitan ko na. Yan. So, uploads. Yan. So, dyan. Dito dapat papasok yung mga in-upload natin na image na galing dito. Galing dito. So, sana nag-gets. Yan. So, yan. Nakaabang na yung ating uploads na folder. Wala pa tayong back-end para dyan. So, ngayon is copy naman natin dito yung ating admin. So, ito yung uploads na file. So, copy ko lang itong buong ito. Para hindi na tayo bumagal pa. So, ito is yung mga full name na to, yung email na to, username, password. So, check muna natin, parang may mali dito. May iba kasi doon na check natin dito sa kanyang table. So, full name. So, may mali na. Full name doon, dikit kasi. So, full name dito is full name ID. Ayan. So, i-match ko na lang. So, ito yung mga ID. So, huwag na yung ano yan. So, pwede na. Full name. Tapos, dito is full name. So, that dito is palitan ko na lang ng full name. Palitan ko na lang. Hayaan mo na yung ayan, ganyan na lang. Ayan, full name. So, yan. Tapos, itong full name na to, ibabato mo siya dito. Ayan na lang. Kahit dyan na lang muna. Ay, sige, sama na natin pati variable para walang next natin yung email niya is hindi match dito sa spelling na email niya. Address. Mayroon pala tayong address, sorry. Mayroon pa tayong address. So, dito sa address, ay dito, pwede ko na tanggalin yung address. Hindi naman kailangan ni admin yun. Built-in ko na yung address kay admin. So, yan na lang. Tapos, punta tayo dito, tanggalin ko na yung address dito sa pinaka-table ng admin. So, yan na lang naman na kailangan na address ni admin. Check ko na, refresh ko na kay admin. So, ayan. Ano yung address? So, ayan. Balik tayo dito. So, kailangan ko lang is full name, email, username, tsaka password, tsaka emails ni admin. Yan lang ang ano natin. So, next natin is email niya. So, nakalagay kasi doon is ayan, email address. So, literal na ano talaga. Paste natin. Palitan lang natin yung email address ng email. So, ayan. Tapos yung email niya. Saan yung email niya? Ayun. At ang email, palitan natin yan. Tapos, so, okay na ata dito. Tapos dito is palitan natin. Yan. So, ganun lang. Tapos, itong tinutukoy dito, itong document root. So, ito yung pinakapangalan ng project folder mo. So, pinakapangalan kasi ng project folder natin is ito, sample management na nasa loob ng stdoc. Oops, wait lang. So, copy natin yan. So, pwede mo siyang i-double click para mag-highlights or ma-rename. Ayun o. Or paste natin dito siya. Yan, paste natin. So, yan. Ayun yung pinaka-folder name ng project mo. Uploads. Check natin. Excuse me. So, yan.
saan siya pupunta kapag after niya mag-save, pupunta siya dito sa admin. So ito yung tinutukoy natin, copy natin yan. So dito siya sa replace. Yan, admin naman, naka-admin naman. Tapos gawa na tayo nito. So wait lang, para may isa pang mali. Punta lang tayo dito sa admin. So copy ko lang to, paste ko dito. Tingnan natin kung same sila ng sample class. So same naman sila. Check natin dito yung naka-sample class din. Okay, same naman sila. So ayan. So yan na. Nagawa na natin. Tapos kikreate na tayo ng function dito. Dito sa ating class. Ayan, ibabato na natin. So copy ko lang itong buong ito. Copy ko lang yung buong hanggang sky blue na to, yung add admin. So gagawa ulit tayo ng function for add admin. End lang natin, add admin. So yan. So magpa-public function ulit tayo, public function. So ayan. Tapos dito natin sa loob ilalagay yung ito, ipapasa tong mga variable na to na galing dito. So sana naintindihan. Hanap tayo ng insert dito para mabilis. So ito lang. So copy ko lang itong mga to. Palitan lang natin yan dito. Para mabilis, ganyan lang yung gawin nyo. Hindi na kayo type ng type. Dahil kung mayroon ng mga ano na existing dyan, kopyahin mo lang. Tapos palitan nyo lang. So copy lang natin tong mga orange na to sa loob niya. So copy natin to, copy. Paste natin dito. Sa ang tawag kasi dito is empty array. Ayan. So sa loob ng execute na yan is array yung binabato natin. Ito yung mga variable na to is naka-array yan. Part yan ng array. So ayan. Next natin is paste natin dito. So ang ginagawa ko kasi dyan, pipaste ko na rin dito. Ngayon yung variable niya, papalitan ko lang ng backticks. Yan, bina-backticks para isa lang yung ano nila. So backticks is sa baba ng escape. Sa baba ng escape. Yan. Yan. So etong ano na yan, question mark na yan is kung ilan yung piraso dito. 1, full name, email, username, password, photo. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila is 5 question mark. So yun yung tinutukoy niya. So dahil naka-prepare statement tayo. So may kulang pa to. May kulang pa to. Ang kulang nito is yung rule niya, yung rule. So para maano natin is ma-considered natin or maano natin na admin siya. So hanap tayo dito. So at need pala natin yung i-encrypt yung kanyang password. So copy lang natin pala. Sorry. So ito. So kapag ito kasi ito is ang gawain nito is in-encrypt niya yung password mo. Magiging ganito yung password mo. Yun, magiging ganito. So yan, magiging ganyan. Encrypt niya ng ganyan. So pag wala ganyan, rekta na ganito, rekta na password na ganyan, kung ano yung nilagay mo 1, 2, 3, 4, 5, 6, yun lang din masisave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero kapag ginano mo, hinash mo yung password mo, so ayan, ayun yung magiging result. Naka-encrypt. Hindi na malalaman kung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ba yan o ano. So yun. So itong password na to, itong variable, dito muna natin papasa kay hash. So ito, lagyan na natin para maintindihan nyo, admin hash. Admin hash pass. Copy natin to, copy natin, paste natin dito. Ayan, doon natin paste yung galing dito. So itong variable na to, pinasa niya muna kay hash. Tapos nag-create tayo ng variable, pinasa naman natin dito sa execute. Then itong user na to, instead na user is admin nga. Para nga to kay admin, palitan natin siya na admin. Tapos yung rule niya, ang rule na to is kasunod ng, check muna natin, kasunod ng password. So isunod siya natin dito. Kailangan sunod-sunod to. Yan.
Tapos, need natin lagay itong word na rule na yan. So, kasunod siya ng password. Rule. Para mag-insert tong ating ginawang static na rule. Ito yung admin. So, siyempre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na. Dapat yung question mark na natin is 6 din. 1, 2, 3, 4, 5. So, dagdag tayo ng isa. So, ito na. Oops, wait lang. Pangalan pala is naka-category. Palitan natin yung table name ng table admin. So, paste natin yan. Ayan na. Siguro okay na to. So, ayan. Goods na to. Check na natin. Mag-add lang ako. Save muna natin yan. So, ano natin is mail lang. Mail at gmail.com. So, palaya ko lang yun. Tapos, mail lang. Check lang naman natin or ano natin kung nagana o nag-insert na yung image doon sa ating ginawang folder dito. So, pansin nyo, wala pang laman. Check natin mag-upload o maglagay tayo ng image 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maglagay tayo ng image dyan. So, yan. Try natin save. Oops, mayroong error. Add admin sample class managers. Mas maganda kung nakikita nyo talaga ng ganyan na nag-error. Check natin dito. Dito daw siya nag-error. Dahil 7 daw. PHP class. So, class PHP. Dito yung daw yung error niya. Check natin. Saan ba na ito kasing class na to? Dito may kita yan sa ating pinaka-header. Ayun, sample class kasi yung ating pinangalan. Yan, sample class. Yan din dapat yung nakalagay dito. O yan. Sana na-intindihan nyo yan. Sample class. Dito galing yan. So, check natin ulit. Sorry. Mail. Tapos, mail. Mail. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano tayo? Upload tayo ng image. Click natin save. Oops, meron ulit na username. Yung field. Check natin. Saan siya nag-error? Sa sample class. Check natin yung sample class. Dito daw. Address. So, walang username na tayong binato. Bakit? Meron ditong username, pero dito walang variable na nakuha dito. Oops. Wait lang. Ito ba nagbago? Wait lang. Rule. Dito tayo. Username. So, may username naman. So, ano po kanyang ine-error. So, yun yung ating alamin. Mas okay yung ganito. Nag-e-error para malaman nyo yung paano i-fix yung error na yun. So, mapapansin nyo 260 yung error niya. 260 daw. Check natin. 260. Dito email, username. So, admin. Check natin bakit ka nag-error. Username. So, may username. Check natin dito. Username. Ano ba sabi niya? Sample mas. Pwede natin siyang i-right click. Tingnan natin. Pwede mo rin siya makikita sa dito. Console dito. Ayan. Napansin mo. Ayan o. Encyclopedia is column not found. Unknown column username. So, sinabi niya dito, wala daw tayong column na username. So, bakit? Yun nga. Wala nga username na column. So, napansin nyo. Email. So, walang username. Sorry. So, yun yung tinutukoy niya. So, after ng email, meron siyang username pa. Username. So, yun yung hinahanap niya. 255. So, sana naintindihan niya. So, sana mag-save na to ninyo. So, ayan. Ulitin natin.
So, try natin ulit. Save. Try natin nail. So, maganda yung na-encounter nyo o nakita nyo sa demo ko yung mga error na ganun. So, para malaman nyo rin kung saan hanapin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, check natin ulit. So, ayan, admin added. So, napansin nyo, nag-add na yung ating admin. So, literal, inan niya talaga yung ating image. Yung pinaka-pangalan lang. So, ngayon, ang gagawin natin dito is pupunta lang ako dito sa aking ginawang sample, para hindi ko na, hindi ko na i-type. So, copy ko lang to. Copy ko lang, paste ko siya dito. Talaga admin, paste ko siya dito. Image, para i-call natin yung image doon sa table. So, yan. So, lagyan ko lang ng image, src yan. Width, nasa inyo yung width. Nilagyan ko lang 50-50, pati height. Refresh. So, napansin nyo, ayan. So, ito, wala siyang image dito. Kasi wala tayong nilagay dito na image. Ayan, wala siyang nakanal. Nakanal siya. So, pwede mo siya i-condition dito. Pwede mo siya i-condition. Mag-i-if ka dito. If, kapag walang laman, or if null, so, kunwari, parang ganito. Tingnan natin. False to null, parang gano'n, null. Or empty, check muna natin null, kung gagana. Is, i-echo niya, or, ibabato natin yung dito yung variable niya. So, ilalabas niya kapag null, lagay natin is, image, ganyan. So, ito ilalabas niyo yung null. Tapos dito, sa baba, ilalabas niyo yung image talaga. So, yan. Kaya yan, yung image niyan. Copy lang natin. So, dalawa yan. So, kapag hindi siya, hindi siya empty, ito yan, niya palalabasin yung image. Kapag empty, so yung default dito yung palalabasin niya. Copy lang natin itong ginawa nating variable.